amiga, welcome back sa channel namin ng aming amigong asawa na si Don Guidote. Ngayon ay gagawa tayo ng puto pao. Ayan, nakikita nyo sa inyong harapan ang ating mga gagamitin. Ayan, meron tayo ditong chicken tender breast. Yan yung gagawan natin ng filling mamaya. So, igigisa lang natin siya. Gagawin natin yung chicken asado. Titimplahan natin yung mamaya. At syempre, ito yung kailangan natin sa paggawa ng ating puto. So, tara, simulan na natin. Filling muna ang ating gagawin. Yung chicken asado natin. So, sisindihan ko lang yung ating kalan. Gigisa lang tayo. Bigyan natin siya ng mantika. Dito ba? Sibuyas. Ayan. Sagisa lang. Yung ating chicken breast. Iwa-hiwa lang natin super liit. Pwede rin kayong gumamit dito ng giniling. Giniling na baboy, giniling na manok, kung ano gusto nyo. Isa lang, lagyan natin ng pepper. Pwede rin ganito buo, tapos i-shredded mo nga lang siya pagkaluto. Pero ako, hiniwa ko na siya na maliliit. Parang sisig ba? Sisig na maliliit. Ginamit siya ng star anise. Dalawa. Lagyan na natin para maglasa. Konting asin. Kasi lalagyan pa natin siya ng toyo. Kaya konti lang. Imputsa lang natin siya. Bago natin lalagay yung ating toyo. Yan, lagay na natin yung ating toyo. Parang madilim ang aking toyo. At sugar. Brown sugar ito. Nilagay ko.
Lalagay natin ng cornstarch. Nagtunaw ako ng cornstarch sa tubig. Ayan. Pampalapot. Kailangan yata natin ang dagdagan ng konting tubig. Masyado siyang natuyo na. Yan natin siya na. Parang nawalan siya ng sauce. Kasi kala ko magtutubig na yung manok. Kulang pa pala yung tubig ng manok. Hindi ko siya nilagay yung tubig kanina. Saka yung ginawa natin pampalatot masyadong maraming cornstarch. Yan. Titikman lang natin siya kung tama na sa inyong alat, tama na yung tamis. Kayo nang bahalang mag-adjust. Hindi lang manok ang mag-adjust, char. Actually, mabilis lang ito lutuin kasi chicken breast lang. Ayan, titikman natin siya. Laki ng kutsara ko, diba? Tikman natin kung anong lasa bago natin patayin. Nakalimutan ng ilagay. Ito na talaga pag tumatanda. Hindi po ako gagat na. Dadabog lang. Nakalimutan ko yung ating oyster. Kaya parang medyo kulang pa sa tamis. Yan. Yan, luto na to. Okay na po yan. Sakto na yung alat at tamis sa akin. Ay, doon na. Tapos na natin gawin ang ating filling. So, habang pinapalamig natin siya, yung ating nilutong chicken asado, ay na magagawa tayo ng ating pinakaputo. So, meron ako ditong 3 and 3/4 cup ng ating anong tawag dito? All-purpose flour. Ngayon, lalagyan natin siya ng haluan natin dito ng sukal bago natin isi-sip together. So, meron akong 3 and 3/4 cup na all-purpose flour. Ngayon, maglalagay tayo ng sugar na 1 cup. 1 cup lang kasi para hindi ganun katamis yung ating puto. Dahil matamis na yung ating filling. Ito yung aking pansukat. Pansukat sa rice cooker. So, yan.
i-sugar natin. 1 cup lang. And then, meron tayo ditong baking powder. Baking powder natin, 3 tablespoon. 3 tablespoon. 1, 2, 3. And then, lagyan natin siya ng pinch. Ang ating salt, lagyan natin siya. Konti lang. Pinch lang, pinch. Yan, sisip natin siya dito. Lahat. Para smooth yung ating magiging puto. Sip na lang natin siya together. Para isahan na lang, diba? Para yung buo-buo mawala. Maging maganda yung kakalabasan ng puto natin. Diba yung harina pagka bubuo-buo. Para pag nilagyan natin siya ng wet ingredients, hindi na masyado yung mga buo-buo. Yan. Okay na ang ating sinip. Naman yung ating wet ingredients. So, lalagyan natin siya ng evap milk. One and one half na evap milk. So, ang katumbas pala na itong maliit na to is 1 cup. So, dadagan pa natin siya ng kalahati. Kalahati pa. And then, water. Lagyan naman natin din siya. Pareho lang ng evap milk. 1 and 1 half din. Water. And then, yung ating egg. 3 egg. Na tayo, and then lagyan natin siya ng butter. Two tablespoon butter. So, gagawin ko po 2 tablespoon na butter and 2 tablespoon na oil. 1 tablespoon na oil po, sorry. 1 tablespoon na oil, 2 butter.
Pwede puro butter lang, pero ako parang trip ko siyang paghaluin. Trip ko lang po. Kung ano yung trip nyo, char. Yun ang gawin nyo. Kasi pwede naman puro butter. Pero ako, gusto ko lang na haluan siya ng oil. Siyempre, haluin natin. Ito na ang ating mixture. So, paghahaluin na natin ngayon sila. Mix-mix lang hanggang mag-combine. Hirap mag-hiwa dito para mauna ang aking table. Gumagalaw. Ayan. Haluin lang po hanggang mag-mix na lahat ng ating ingredients. Ito na ang ating mixture. At ito yung ating ginawang filling. So, lumamig na siya. May hiniwa na rin akong cheese dito. Ayan. Ipang lalagay natin siya. Ilagay ko nga siya sa rep para mabilis siyang lumamig. Kasi mabilis lang naman gawin to. Yung ating puto mixture. So, para mabilis din lumamig to. Dikit-dikit siya. Bango. Amoy asado. So, umpisahan na natin ang ating paggawa. Ito. Yan. Ating steamer. Gusto natin ito. Gawin natin. Lalagay tayo ng kalahati muna. Hindi natin siya pupunuin. And then, yung ating palaman, lalagay natin siya sa gitna. Sa inyo, gusto nyo maraming palaman. Pwede na yung mga 1 teaspoon. And then, papatungan naman natin siya ng mixture natin. Mga 3/4 lang. Huwag masyadong puno kasi aalsa pa yan. Pwede nyo nang lagay agad-agad to, pero dahil ito'y quick melt, mga after 15 minutes siya ako siya ilalagay. Kasi mga 20 minutes natin i-steam yung ating puto. So, well lang, paulit-ulit. Julit-julit lang po hanggang sa mapuno. At i-steam na natin siya. Ayan na ang ating ginawa. First batch natin. Ayan. At kumukulo na ang ating tubig. Yun. So, na konti yung apoy.
Masyadong malakas. Ayan. Lagyan na natin siya. At oarasan natin siya ng 15 to 20 minutes. Babalikan natin yan. Silipin natin ang ating puto. So, yan. Umaangat-angat na siya. So, lalagyan na natin siya ng cheese sa ibabaw. Mabilis lang po kasi itong mag-melt. So, para hindi masyadong melt na melt yung cheese natin. Huli na natin siya nilalagay pag malapit ng maluto. Takpan pa natin siya ulit. Babalikan ulit natin after 5 minutes. Natin ang ating puto. Ayun. Okay na yan. Hanguin na natin siya. Luto na yan. Itong spray. Ganda ng pagkakaroon.